Basura? No problem. Ang aksyon dyan, maging malikhain. Dahil ang basura, pwede pang i-level up yan. Ito ang kwentong amazing tungkol sa basura na maganda. Necessity is the mother of invention. Pinatunayan niya ng isa nating kababayan sa Pampanga. Nang mawalan siya ng trabaho, nakaisip siya ng kakaibang paraan para kumita at ipakita ang kanyang pagmamahal sa kalikasan. Ang paglikha ng sining mula sa basura. Sa malapitan, pwede itong mapagkamalang totoong bahay. Isa lang ito sa miniature houses na likha ni Jason Noda Munoz ng Mabalacat City, Pampanga. Lumaki po ako sa ganitong klaseng bahay at ganitong klaseng pamumuhay. And gusto ko lang balikan yung nakaraan ko sa pamamagitan ng mga sining na ginagawa ko. Kaya umaasa ko na someday magiging replika na lang po ito ng nakaraan. Mawawala na yung mga ganitong klaseng bahay sa Pilipinas. Gano'ng katagal yung ginagawa ko mga miniature art? Mostly umabot po tayo dito ng 2 months hanggang 5 months. Dating tattoo artist si Jason, pero nawalan siya ng trabaho noong kasagsagan ng pandemya. Doon niya naisipang subukan ang paggawa ng miniature houses. Mga recycle materials yung ginagamit kong materyales sa pagbuo ng sining. Kasi mas dito po ako komportable. And dito po ako proud or masaya sa sarili ko pag nakabuo po ako ng isang artwork gawa sa mga patapon na bagay. At the same time, natutuwa rin po ako dahil nakakatulong po ako sa mahal na kalikasan. Nandun po yung mga plastic, tolda, mga metal. Kailangan lang po natin palawakin ang ating isip sa pagbuo ng sining. Sa bawat miniature house, kumikita siya ng hanggang 15,000 pesos. Tama ang kasabihan, may pera sa basura. Si Jason na ang naging panlaban sa hirap at gutom ay ang kanyang imahinasyon. Ngayon, isa ng inspirasyon. Dito po sa Bangkong Kahoy walang mga basurahan. Ang sabi ng mga nangangalaga dito, para raw masanay ang mga bisita na itabi at itapon ang kanilang mga basura sa tamang lugar. Nakakaya nga naman, di ba? Ang ganda-ganda tapos magiging malaking basurahan. Pero marami pa sa atin ang hindi sanay na mag-uwi ng sarili nating kalat. Kaya ang basura, isa sa pinakamalaking banta sa kalikasan. Nakita niyo ba yung kumalat na larawan ng tila patay na balyena sa tapat ng Cultural Center of the Philippines o CCP? Yung puno ng basura ang bibig? Parang totoong-totoo, di ba? Pero ito ay ang Cry of the Dead Whale. Isang 78-foot art installation ng artist na si B-Boy Royong para sa Earth Month celebration ng CCP noong Abril. Inspired ito ng mga namatay na balyena dahil sa mga nakain plastic at iba pang basura. Isa itong paraan para palawakin ang awareness ng mga Filipino sa problema ng plastic pollution sa bansa. Gayon din ang epekto nito sa wildlife. At ito rin ang layunin ni Jazier Lascuña, isang visual artist na ang gamit sa paglikha ng kanyang mga obra ay basura. So let's talk trash. Jazier, welcome to Amazing Earth. Paano ba nagsimula itong paglikha mo ng mga gawa sa basura? Nung una, nag-iipon lang ako. Mahilig lang akong mangolekta ng mga junks, mga trash. Kalaunan siguro, naisip ko na lang na gawin. Kasi sobrang madami na. At medyo sapat naman na siya para makabuo ng artworks. Sa mga nakukuha mo, no? Ano yung pinaka nagagamit mo na sangkap? O kaya parang raw material? Karamihan metal eh. Metal talaga? Oo, mga metal. Instead na bumili ka ng bagong raw materials, yes, basura na lang. Plastic? Gumagamit ka Plastic, gumagamit din ako ng plastic. So, ano yung mga halimbawa ng mga na-create mo na? Ito, may hawak ka ngayon, no? Ito, anong tawag mo dyan? Ito siya yung series ko ng monster na mga bakterya. Paano yung mga gustong matutong gumawa niyan? Meron ka bang mga workshops para sa mga nag-uumpisa mga artists kagaya mo? Yes, meron akong kinakandak na free art workshops sa mga bata. Bakit mga bata? Sila yung magiging direktang maapektuhan pagdating ng panahon. Sa likod ng lahat ng mga obra mo, ano ang pinakagusto mong sabihin? Huwag na nating salaulain ang ating ng kalikasan. Maging parte tayo ng solusyon at sana makabawas tayo sa
problema natin. Huwag na tayong dumagdag, kundi magkaroon tayo ng contribution para sa paglutas ng problema. I'm sure meron tayong mga kababayan dyan na gusto ring maging junk artist katulad mo. Ano bang mensahe mo para sa kanila? Madali ba to? Mahirap? May mga steps ba na kailangan sundin? Tatawagan ka ba nila? Pwede nilang tawagan, pwede nila akong ikonsulta. Sort out muna nila yung mga raw materials. Then, kapag nakaipon na sila, pwede naman silang gamitin lang yung imahinasyon. Yung malikot, malawak na imahinasyon natin. Lahat tayo artist eh. Imposibleng hindi ka ma-create ng sarili mong masterpiece. Right. Maraming salamat, Jazir. Hindi ka lang isang mahusay na artist. Para sa amin, isa ka ring amazing Earth hero. Thank you. Mabuhay ka. Ordinaryong katsa na sa iba'y basura, pinagkakitaan na. Narito ang inspiring na kwento ng isang biyudang dumaan sa maraming pagsubok sa buhay, pero pinilit tumayo para itaguyod ang pamilya sa tulong ng katsa. Ordinaryong katsa na aakalain mong wala ng halaga, pwede pa palang pagkakitaan. Taong 2009 nang malubog sa baha ang malaking bahagi ng Metro Manila at Luzon dahil sa bagyong Undoy. Halos 5 milyong katao ang nasalanta ng bagyo. Kabilang narito ang pamilya ni Merlita Manicad. May 3 anak at residente ng Pasig. Anong bagyong Undoy, yung tubig pumasok ng hanggang tuhod sa amin sa loob ng bahay. Ngayon, pag lumabas ka, dagat na po. So, nung time na yon, parang ang feeling namin, doon na kami matatapos lahat. Kung sakali, kasi hindi nga kami marunong lumangoy. Nagsunod-sunod ang unos na dumating sa buhay ni Ate Merl. Bago pa man kasi maundoy, may matinding problema na sa kalusugan ang mister niyang si Mang Toto na diagnose itong may leukemia. Almost 8 years na po na nagsasuffer ang husband ko sa leukemia. CML patient po ang mister ko, or yung tinatawag nila na chronic myelogenous leukemia. Although chronic siya, matagal ang gamutan. Napakamahal po ng gamot. Na-experience namin yung 2 beses na kain na lang. Nung time na kahirapan namin, yung tuntua kami pag kami handaan sa kapitbahay kasi feeling namin malilibre yung hapunan. Yung ganong pakiramdam po na bibili ka ng gamot pero kailangan ipanghingi mo pa sa mga nangangandidato. Umabot po ako doon sa ganon. Tapos aabutan ka naka-envelope halagang 50 pesos. Awang-awa po ako sa sarili ko. 6 months kong ginawa yon actually. Nung time na ooperahan siya sa puso kasi side effect na nung kanyang pagiging leukemia patient. Tinigil ko po yung panghihingi. Sabi ko, hindi ako to. Kailangan kong tumayo uli, kumayod, gumawa ng paraan kasi hindi ako to. Ang alam ko, sundalo ko na the more mo ako sinusugatan, lalo akong nag-iingay, lalo akong nagsustrive hard, lalo akong gumagapang kahit sabihin mo pumputikan yung lalakaran ko. Para lang hindi umabot sa pagkaloka, masira ang ulo ko dahil sa patong-patong na nga na problema, naisip kong bumalik sa hilig ko, yung pananait. Pero sa halip na sumuko, lumaban sina Ate Merl at Mang Toto. Nag-isip sila ng bagong paraan para kumita at mabuhay. At dito na nga pumasok ang ideya ng negosyo mula sa lumang sako ng arena, ang katsa. Bukod po sa apron, saleable po sa akin yung tinatawag na wearables, which is yung bags at saka yung mga damit kasuotan. Tulad ng mga katsang dati ay patapon lang, pero nahanap ng bagong gamit, nagkaroon ng bagong pag-asa ang mag-asawa. May nag-donate po sa amin ng pera, ibinili agad namin ng gamot. Dahil nga po sa may sakit yung mister ko, pinriority ko yung gamot. Nagtira po ako ng 500 pesos, yung po yung ipinuhunan ko, and the rest is history. Ang negosyong nagsimula sa puhunang 500 piso. Nakakatulong na rin ngayon sa ibang tao. Right now po, may 1 taong mahigit na po akong may katulong ng mga PWDs. Marami na po ring maliliit, malalaking awards na natanggap. Pero yung bagay na yon, wala na pong hihigit sa tuwa na naibibigay ko dun sa mga taong umaasa sa akin. Proud din si Ate Merl sa pagiging eco-friendly ng kanyang craftcha business. Yung katsa po can stay ng 10 taon mahigit. Kasi po yun ang tibay niya. Ngayon po, doon sa 10 taon na yun, di po ba malaking bagay na yun na makabawas ako ng basura? Imagine, yung ilang years na masisave ko yung dapat sana magiging basura ngayon after manggaling sa bakery. Isang inspirasyon si Ate Merl.
Anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, hindi tayo dapat magpatina. Sabi nga ng millennials, bagyo ka lang, Pinoy kami. High school lang po ang natapos ko, pero hindi po naging hadlang sa akin yung sumabak sa kahit anong pagsubok sa buhay. Kasi ang katwiran ko, kung may diskarte at may gusto kang gawin, may paraan. Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo sa ating mga kwentong amazing.